Yan na nga, habang nagja-jog tayo kanina, habang nagba-browse tayo sa cellphone, eh, grabe yung nangyari sa bootcamp, no? At merong basketball player na nalunod. Okay, so bilang ah, drowning prevention advocate, nakakalungkot, no, na may ganitong klaseng scenario, no. Hindi lang ngayon nangyari yung ganyang klaseng bootcamp. Meron din pa nung panahon nila Ildefonso, nila Nieto, na yun nga, meron nga silang podcast na ginawa na talagang parang survival nga daw yung dating ng bootcamp. Like almost 1 week or 5 days silang nasa Baler that time. Okay? So ngayon, nangyari naman sa Aurora, talagang hindi siya, parang hindi talaga siya advisable, no, gawin yung mga challenge or yung mga kahit sabihin ba nating relay lang yan, you need to run sa beachfront at para magpalakas or kung ano man yung purpose nung ginawa. Pero ang main concern is kabisado ba nila yung number one, yung current, yung lakas ng waves. So yun yung mga kinukonsider natin pag nagkakandak tayo ng mga open water activity, no. So sa mga ganong klaseng safety precaution, talagang mahirap, no, lalo na kung hindi nyo naman kabisado yung dagat na pupuntahan. Okay, like yung low tide, yung high tide. So sana magkaroon tayo ng full awareness pag magkakaroon tayo ng activity sa dagat, no, like yung ginagawa namin lagi sa mga nag-open water activity sa amin sa Easy Swim. Talagang before kami mag-start ng activity, yung mga safety measures dinidiscuss namin, ino-orient namin sila, yung briefing, ano yung expectation namin, yung current, yung wind, yan, kinukonsider siya, yung waves. So lahat po yan kailangan nating maintindihan, no? Pero sana ang mga nagpapa-event, no, sa mga open water, makonsider yung yung water safety lagi ang ating unahin. So yun lang ang aking medyo burden, medyo hindi ako naka move on kanina nung nabalitaan ko siya. Sayang, magaling pa naman yung isang player na yun, idol ko siya from Davao, no. Kasi nung palarong pambansa, grabe, nag-stand out talaga yung guy na yun. Pero wala na, isa lang ang buhay, lalo na pag nag-open water. Kaya lagi akong nagbibigay ng tips or nag-activity kami lagi sa dagat sa Batangas, especially sa Anilao kasi may malakas din current doon. And then sa San Luis may waves, so lahat ng klase ng activity para lang sa awareness ng drowning prevention maiwasan, gagawin natin. So thank you so much.